Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanay Chato, susuko na kay Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Ayaw na ni Nanay Chato na si Lilet ang humawak ng kaso niya dahil wala na itong tiwala kay Lilet. Kaya mas mabuti na lang daw na humanap na lang daw siya ng iba na makakatulong sa kanya na mapanalo ang kaso niya. Desperada na kasi si Nanay Chato na manalo sa kaso, kaya hanap na siya ng paraan para makahanap ng kapalit kay Lilet. Dahil sabik na siya na makasama ang anak niyang si Langgay, kaya hindi niya hayaan na maapektuhan siya ng pinagdadaanan ni Lilet ngayon. Samantala, dahil kay Bonnie, nagsabi itong si Nanay Chato na hahanap na siya ng bagong counsel, ay minabuti ni Bonnie na pakiusapan si Nanay Chato. Nabigyan pa ng isa pang pagkakataon si Lilet na ipagtanggol siya sa korte. Dahil magaling na abogado daw si Lilet, wala lang talaga siya sa katinuan, kaya medyo lutang ang ating bida. Napanghinaan na kasi ng loob si Nanay Chato dahil sa mga pinakita ni Lilet sa korte na wala ito sa wisyo at parang hindi na pinag-aaralan ang kaso niya. Kaya mas mabuti na humanap na nga lang daw siya ng ibang tutulong sa kanya. Matapos ang pakiusapan kay Nanay Chato ni Bonnie, kinausap naman ni Bonnie si Lilet. Sinabi niya kay Lilet na gusto na ni Nanay Chato na humanap ng ibang counsel para sa kaso niya dahil ayaw niyang madamay sa pinagdadaanan mo. Hindi daw buo ang atensyon mo sa kasong pinaglalaban mo at sa kasong hawak mo. Nagimbal naman si Lilet sa sinabi ni Bonnie, pero tanggap naman daw ni Lilet dahil kasalanan naman daw niya kung bakit bumibitaw na si Nanay Chato na siya ang maghawak sa kaso nito. Sinabi ni Bonnie na sinubukan kong kausapin si Nanay Chato na pagbigyan ka na gawin kung ano ang nararapat at pagbigyan ka na tuparin ang pangako mo sa kanya. Pero mukhang desidido na si Nanay Chato na palitan ka bilang counsel niya. Hindi naman papayag ang ating bida na si Lilet, kaya susubukan nga niya nakausapin itong si Nanay Chato para hindi ito sumuko na magpatulong sa kanya dahil gusto niya daw tuparin lahat ng ipinangako niya dito na tutulungan siyang makalaya at magkasama ulit sila nitong si Langgay. Pinuntahan ni Lilet si Nanay Chato para kausapin sa gusto nitong mangyari. Hindi pumayag si Lilet na palitan siya ni Nanay Chato. Ang gusto ni Lilet ay ipagkatiwala ulit ni Nanay Chato sa kanya ang kaso niya at huwag siyang palitan nito. Dahil gagawin naman daw lahat ni Lilet ang makakaya niya para matuluyan na makalaya itong si Nanay Chato. Gaya nga ng ipinangako niya dito dahil gusto niyang tuparin kung ano ang naipangako niya dito. Kaya bigyan lang daw siya ng isa pang pagkakataon. Humingi ng pasensya si Lilet kay Nanay Chato dahil hindi niya nga daw alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Dahil nga pinanghihinaan na nga din siya ng loob dahil sa nangyari sa kanyang ama na si Ramir. Hindi niya din alam kung paano niya haharapin ang nangyayari sa ama niya. Kaya minabuti siyang sabihan nitong si Nanay Chato na kung may pinagdadaanan ka man ngayon, attorney, ay dapat munang magpahinga ka at hayaan mo muna ako na maghanap ng panibagong counsel dahil gusto kong maipanalo ang kaso na to dahil gusto ko na makasama na ang anak kong si Langgay. Nagmakaawa nga itong si Lilet dito kay Nanay Chato dahil hindi niya nga daw hahayaan na iba ang humawak sa kaso nitong si Nanay Chato dahil siya talaga ang naka-assign dito sa kaso ni Nanay Chato.
At dahil nga sa pakiusap nitong si Lilet dito kay Nanay Chato, dagdag na nga rin itong si Bonnie na nakikiusap rin dito kay Nanay Chato na pagbigyan muli itong si Lilet na humawak ng kaso niya. Ay pumayag na nga lang itong si Nanay Chato dahil wala na nga rin siyang magagawa dahil bukas na ang hearing ulit dito sa korte at kinakailangan na nga niya na mag-ensayo ulit para sa mga sasabihin niya sa korte at hindi siya masyadong mapaghalataan o hindi siya kabahan sa korte kung ano ang mga isasalaysay niya. Kinabukasan, oras na ulit ng hearing, maghaharap na ulit si Eira at itong si Lilet. Unang isinalang nga itong si Nanay Chato. Nagbigay ng salaysay sa korte si Nanay Chato. Maayos na nagsalaysay si Nanay Chato. Inilahad niya lahat ng nangyari nung araw na naaksidente ang manugang niya, maging ang pang-aaway ng manugang niya dito sa anak niyang si Langgay. Isinalaysay niya lahat. Wala siyang tapon na isinaysay lahat kung ano ang tama at pagtatanggol niya sa kanyang anak na si Langgay. Nasira nga lang ito nang magsalita pa nga itong si Lilet. Mali-mali ang mga salita na binitawan ni Lilet sa korte na halos wala na nga daw koneksyon sa kasong murder. Napansin naman ito agad ng judge. Tinanong siya nito kung ipagpapatuloy pa ba nila ang paglilitis sa kaso. Kasi kanina pa nga daw ito napapansin na tila wala ang atensyon sa pagtatanggol nga sa kliyente niya na si Nanay Chato. Sa madaling salita nga daw ay wala sa focus itong ating bida na si Lilet. Agad namang nanghingi ng pasensya si Lilet sa nangyayari sa kanya. Hindi niya nga lang daw maiwasan na hindi maalis sa isip niya ang nangyari sa ama niyang si Ramir. Pagkatapos nga ng hearing, nawalan na ng gana si Nanay Chato na makipag-usap pa dito kay Lilet dahil nga sa ginawa niya sa korte kanina. Hindi kasi akalain ni Nanay Chato na hindi magiging maayos ang lagay nitong si Lilet pagkatapos nga itong makipag-usap sa kanya at makiusap na wag na munang hahanap ng iba pang counsel at pagbigyan ulit siya na ilaban siya sa korte. Pagdating sa paghawak ng kaso ay hindi daw naging maayos itong si Lilet dahil isinama niya sa paghawak niya ng kaso ang personal niyang pinagdadaanan. Kaya nawalan tuloy ng pag-asa na manalo itong si Nanay Chato kapag si Lilet pa din daw ang maging counsel niya. Kaya nagpatulong na siya kay Bonnie para humanap ng bago niyang magiging counsel nang sa ganun nga ay mapagtanggol siya nito ng maayos sa korte. Hindi nga daw katulad nitong si Lilet na parang pasan ang daigdig kapag pinagtatanggol siya sa korte. Hindi na magampanan ni Lilet ang trabaho niya dahil sa pinagdadaanan niya. Maipanalo pa kaya niya ang kaso? Pagbibigyan pa kaya siya ni Nanay Chato? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.